Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, sobrang desperado na po talaga ni Bato de la Rosa. Pati po Senate President pati po Senate President inaaway. Diba? Very unparliamentary po nito. So, tinan nyo ito ang statement ni Bato de la Rosa. Sa kanya pa talaga nang galing, ha? Kapal talaga ng mukha nito, no? Kapal ng mukha ni Bato, Tapos mali-mali pa yung sinasabi. Di ba mali-mali pa yung sinasabi? Sabi dito, ang Senado po ay hindi po noon time TV show. Sabi ni Bato yan, ha? Ang Senado, hindi po ito noon time TV show. Oh. Ito patutsada ni Senator Bato de la Rosa kay Senate President Tito Soto sa sesyon ng Senado ngayong Lunes. Ito mo, nagdadahomen naman na talaga si Bato, no? Ayon kay De La Rosa, hindi dapat umano puro gimmick ang tinatake up nila rito. Kami po ay nagre-raise ng legitimate issues that requires legitimate attention, sabi ng senador. Legitimate issues, puro Duterte naman kayo dyan. Kaugnay ito sa pahayag ni Soto na gimmick ang batikos ng Manoria sa kanya. Nag-ugat ito sa isyong kustodiya ni dating Engineer Bryce Hernandez. Okay. So gawin natin, panoorin natin yung video ni Bato. Tingnan nyo kung gano'ng katanga si Bato dito. Tanga-tanga talaga nito, no? Tanga to, tanga. Sobrang tanga nito. Tingnan nyo. Mr. President, since nabanggit mo na rin na yung President, yung pagpangalaga sa lahat. Magsasalita siya ng puro gimmick tsaka noon time show. Sa kanya pa talaga galing. Puta, kung meron mga kengkoy diyan po sa loob ng Senado, isa po si Bato de la Rosa doon. O number 1 si Robin, number 2 si Bato, number 3 si Marcoleta. Miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news. Now, when the Senate President was asked by a certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you're the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Ha? Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez parang mali ata, no? Parang mali ata, no? Kita nyo, bobo talaga nito. Basta mag-speech ka, di mo alam sinasabi mo. Okay. Actually, parang napanood ko ata yung napanood ko yung interview ni Tito Soto dun po kay Christian Esguerra. Ang sinasabi ng gimmick ni Tito Soto dito, yung mga troll ng mga DDS. Mga troll. Hindi po minority. So, troll ka. So, sige, sabihin na nga natin gimmick. At kayo yun, tinamaan ka naman. Kasi gimmick yun naman talaga. Pero by the way, ang point dito, ang pakakalam ko, hindi para sa inyo yun. Para po sa mga troll yun ng mga DDS. Alam ko DDS ka, pero hindi ka troll. Senador ka eh. So, mali-mali na naman to ng problema sa'yo Puta, mangungutya ka ng noon time show, ikaw pala yung tanga Blocks. You are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you're the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day 1. Mamatay sila sa sama ng loob. So,
malungkot lang ako doon, 2 punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. Tawag nagreklamo to, di pala alam sila sabi, no? At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating titikap dito. Kami po ay nag-raise dito na... Alam niyo, sobrang basic naman ito, no? Na ad hominem itong ginawa ni Bato. Pasimpleng ano lang to pasimpleng patama to kay kay Tito Sotto Alam naman po natin, no, na sumikat, isa sa mga rason na kung bakit sumikat nga si Tito Sotto dahil sa kanyang noon time show sa Itbulaga. Oh well, puta, tingnan mo naman ang Itbulaga ngayon. Unstoppable. Magpi 50 years na. Okay, hindi basta-basta yan. Huwag mo nilalait yung Itbulaga. Bakit ko yung mabulaga? Kaya kung makapanlight na gimmick lang Itbulaga, actually kung gimmick lang pag-usapan, kayo yung maraming gimmick dito Kayo nga nakakatawa. Tingnan nyo puta. Sabi ni Bato, basta may puncher daw, totoo na rin dokumento. O yun palang tanga na Yun palang tanga na Ating titikap dito, kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So Mr. President, ako po ay nalulungkot which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custody was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by... Ang alam ko mga kababayan nito, no? Tanga talaga nito. Ang alam ko dito, no? Si Bryce Hernandez po kasi, no, kinontempt nila yan. No? Nung siya po ay ini-interview doon nga po sa Senate. So may mga question na natanong kay Bryce, hindi niya masagot. So bakit niya sasagutin? Syempre yung natatanong sa kanya, si Jinggoy mismo, na tinuturo niya magnanakaw. Puta, pag tinuro niya yun, baka doon pa mamatayan sa loob ng Senado Bobo ka talaga ba to O ngayon, nung inimbitahan naman po si Bryce Hernandez doon po sa Congress, at least mga congressman yung mga kausap niya doon. Doon niya naman po tinuro na si Jinggoy, yung talagang nasabi niya nagnakaw ng araw po ng pera, 335 million ata yun, di ba? So kaya nang sinasabi ni Bato, ba't daw nilipat? Siyempre, ikaw ba naman, ituro mo ba naman yung senador? Nasangkot sa nakawan? Papakulong ka ba sa Senado? Hindi naman sa walang tiwala sa Sergeant at Arms, no? Pero doon po tayo sa mas safe. Sa tingin po natin mas safe. Saan ba mas safe? Di ba? Saan ba mas safe kung tutuusin? Sa Senado ba o dun ba sa Kongreso? And by the way, mga kababayan, no? Mali rin po si Bato dito kasi pagkakaalam ko po talaga, ang request po talaga ng mga congressman, ikulong po si Bryce Hernandez sa Congress. Mukhang hindi po ba si Tito Sotto ron? Hindi pa ba si Tito Sotto doon? Kasi lalabas nga naman talaga dito na magiging sunod-sunuran ng Senado sa House. So kaya siya kinulong sa ibang lugar. PNP Custody Center, di ba? Para at least safe, di ba? Bobo talaga. An action which is not a parliamentary action?
Yun lang tanong ko, matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez, when I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Because diba? So, sabi ko na nga ba, di ba? Sabi ko. Tanga na. Bakit ba to? Troll ka ba to? Troll ka ba? Ikaw ba yung troll? Ba't ka nasaktan? Yan kasi sinasalubo yung mga bagay na hindi naman dapat sa'yo. Nung sinabi ni Tito Soto na mamatay sila sa sama ng loob, ako yan! Ako yan! Puta, senador ka! Hindi ka troll. when I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Because it was the trolls who were saying something to that effect. Na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor. And parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But correct. Nevertheless, I will answer you. Like, for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives. Diba? Sabi ko sa inyo And the request was to retain Hernandez in Congress. The Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binabibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So ayun, anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. Ngayon, to answer the issue of Mr. Hernandez, the majority leader may read the recommendation or the... Hindi kasi troll kasi si Bato kaya ganun. Siya kasi yung troll. Siguro. So ngayon mga babayan, tinan nyo to, no? Okay. So ngayon, kung meron mang gimmick, kasi sabi nga ni Bato, di ba? No? Gimmick lang daw, no? Nasaktan sila sa word na gimmick. No, kung meron mang gimmick mga kababayan na ginawa, ito po yun. Change is coming. O kayo ba, naramdaman nyo ba na nagbago ang Pilipinas? Nung po si Digong. O nagbago nga. Lalong lumala. Lumala yung korupsyon, lumala yung patayan, naging number 1 na pinakakurakot ng Pilipinas noong 2017. Di ba? Nagkaroon ng kultura ng korupsyon nung panahon ni Digong. Oh, kaya ka change is coming eh. Di ba? Dumaming bobo nung panahon ni Digong. Oh, kung meron ng gimmick na nireklamo si Bato, no, na hindi daw po ito Itbulaga, ito po yun. Change is coming. Na plataforma nga po ni Digong. O yung 6 months na naubos na daw yung droga. O di ba, yung jet ski, change is coming na daw di ba? O so ito po yun. Meron pa yan, marami yan mga babayan, tangan lang yan. O gimmick to. O hanggang ngayon. O investigating the ties of Bongo's family firm with Diskaya. O ito gimmick lang din ito mga babayan. No, tagal na tayong ginigimikan ng mga to. Kung hindi pa nagsalita si PBBM, hindi pa natin malalaman at makikita na meron pala koneksyon yung CLTG ni Bongo at saka yung mga Diskaya. O ginimikan lang tayo ni Bongo, mga streetwise, na mga malasakit na yan, no, ng mga health na yan. In reality, mga kababayan, sangkot din pala yung pamilya niya diyan sa mga Diskaya. Oh, yung mga gimmick din ng Duterte camp niyan. 51 billion di pulong. Alam niyo na 'yan. Ito yung gimmick. Ano nangyari dito? Reklamo. Ito pa malapit, corruption plagues. COVID-19. Yung paramali. Gimmick din 'yan. Tanga pala itong mga to eh.
O, isang pinakamalaking gimmick mga kababayan, yung PACC. Ni Greco Bellica. So, ilan ba yung napakulo ni Greco Bellica? 2. O, di ba? Philippine Anti-Corruption Commission, tama, di ba? Kay Greco Bellica. Ang tanong, bakit wala siyang napakulong na, nasangkot sa flood control project? Kaya huwag kayong, dyan, kayo mag-iyak-iyak dyan, bato. Batugan ka talaga. Oh. So, yun mga streetwise, no? So, kayo po, no? Ano pa masabi nyo nga po dito sa nireklamo nga po ni Bato de la Rosa? No? Na, umamin ba siya na siya yung troll? Ano ba ibig sabihin nun? At syempre, no? Ginamit niya pang ad hominem tong Itbulaga. No? Kasi para sa akin, yun yung point dun, eh. Noon time show, eh. Ikaw nga, boy puncher, eh. Di ba? Puta, bobo ka na, kalbo ka pa. Tanga ka pa. Oh. So, yan, no? So, pa-comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, palike po, subscribe. Yung makalabisan pa share na po ng video po na to. Okay, last topic tayo, no?